Kausap natin ngayon si Mahar Lagmay, ang head ng Project NOAA. Director Lagmay, magandang hapon po sa inyo. Si Joel Subel po ito at si Lala Roque. Magandang hapon din, Joel at Lala. Alright, red warning signal, paliwanag po. Ano bang nakapaloob sa ilalim po ng red warning signal? Yung Pag-asa po merong sistema to, pero para sa Metro Manila lang po 'yon, ano? Opo. Yung red po, ibig sabihin po noon maghanda na po ng kailangan na lumikas na po, no? Tapos meron tayong green, magpe-prepare, tapos yung yellow po ay yung alert level natin, no, ng flood. Pero ito po ay para sa Metro Manila lang kasi kapag nagkakaroon tayo ng ulan, depende kung saan lugar, nagtatranslate ito sa isang klase ng baha, no? At yung yellow, green at red signal ay para sa Metro Manila po. Signal po ito ng Pag-asa. Yun nga po, Director Lagmay, gusto ko rin malaman kasi meron din ilang mga lugar na naapektuhan, no? Hindi lang po ang Metro Manila, kundi ilang mga bahagi ng NCR. Ganun na rin ang ilang mga kanugdog na lalawigan, partikular ang Zambales, yung Olonga po, lubog na lubog. Zambales, opo. Yung naitatala, pag pupunta kayo sa Project NOAA, makikita natin na ang binakbakan ng mga lugar ng malakas na ulan the past 24 hours ay ito pong Zambales at ito pong lugar ng Metro Manila, no? Kasama na rito ang Bulacan at saka Pampanga. Mataas po ang naibuhos na ulan dito, no? Malaki, umaabot ng mga halos 4 na nagpas 300 na milimetro. Magandang hapon po, si Lala po ito, ano? Magandang hapon din po. Sa inyo po bang monitoring ngayon, ano ba yung mga posibleng medyo mukhang nadedelikado rin po at tumataas na rin po yung mga baha? Medyo malaki po yung yung Marikina River po, no, yung mga lugar dito sa malapit sa ilog dapat po na ililikas na yung mga tao. Ang balita ko kaninang umaga pa at kagabi pa lagpas 17 meters na po dito sa Marikina at evacuate na po yun ayon sa Marikina City Council. Marami din po yung mga mabababang lugar, marami tayong surface flooding kasi tuloy-tuloy po ang buhos ng ulan. Yung mga mababang lugar, mga tabing ilog at saka yung mga tabi ng mga streets, kasama na dito ang Kamanava. Pero hindi po rin natin dinidiscount yung possibility na may baha din dito sa Bulacan at doon sa area ng Zambales po. Marami kasi tayo nakukuhang reports talagang dito sa Quezon City, maging sa Marikina, marami ng mga lumilika sa kanilang mga tahanan dahil hindi nila inasahan yung mabilis na pagtaas ng baha. Pero sa inyo po yung sa Project NOAA, gaano ho ba kadalas ang ating pag-update para makita rin ho ng mga kababayan natin? Kung kayo po ay sumusubaybay sa Project NOAA, halos every 5 minutes, meron po tayong real-time interpretation nung nangyayari po sa ating panahon, ano? May mga litrato rin po, mga images mula sa satellite, merong images mula sa Doppler, at yung mga sukat ng ating mga rain gauges at saka mga water level sensors. Halos near real time po ang binibigay nating impormasyon at ito po ay nakakapagbigay po ng abiso sa mga tao kung ano yung kondisyon ng baha at panahon natin. Ayun po, yun nga po, kaya po malaking tulong po talaga yung Project NOAA para dun sa mga bibigay ayuda rin. Pero kayo na po, sa inyo na po manggaling, ano po yung kumbaga, yung pinaka kailangan talagang respondihan agad ng mga lugar sa mga oras na ito? Ang nakikita ko, kung dito lang sa Metro Manila, no, kasi hindi ko po na-monitor doon sa banda Zambales, Bulacan, kasi bagamat alam ko po na malakas din ang buhos ng ulan doon, ano, dito po sa Metro Manila, ang nakikita ko ay yung doon sa Quezon City ay nabakbakan ng malakas na ulan, ano. Yung dito sa Quezon City, yung lugar ng Palayan, no, dito sa Araneta, sa aking pagmamanman ng mga balita, mukhang mataas talaga yung tubig na doon at nagkakaroon na ng mga rescue operations, no? Pati dito po sa Marikina, marami na yung na-evacuate, no? Kagabi pa lang kasi meron silang sistema dyan na ano ang gagawin ng mga tao at ano ang gagawin ng Marikina City Council. Nagawa naman po yata ng paraan dito sa Marikina City Council, kaya maganda ang preparasyon nila. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po. Si Mahar Lagmay, ang head po ng Project NOAA.